Walang sandali po sa ating lahat. Ngayon, kunin po natin ang ating mga Biblia para sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Buksan po natin sa Genesis chapter 16 verses 1 to 14. Genesis chapter 16 verses 1 to 14. Genesis chapter 16 verses 1 to 14. Now Sarai, Abram's wife, bare him no children, and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. And Sarai said unto Abram, Behold, now the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go into my maid, it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai. And Sarai, Abram's wife, took Hagar her maid, the Egyptian. After Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife. And he went in unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee. I have given my maid unto thy bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judged between me and thee. But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thy hand. Do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face. And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. And he said, Hagar, Sarai's maid, whence camest thou, and whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress. And the angel of the Lord said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands. And the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed, and exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. And the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael, because the Lord hath heard thy affliction. And he will be a wild man. His hand will be against every man, and every man's hand against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren. And she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me. For she said, Have I also heard? Look after him that seeth me. I like you to note that words, Thou God seest me. Ang Diyos na nakakakita sa akin. Wherefore the well was called Beer-Lahai-Roi. Behold, it is between Kadesh and Bered. The title of the message this moment is The God That Sees. Ang Diyos na nakakakita sa iyo at sa akin. Shall we pray? Dear Lord, Heavenly Father, thank you Lord for this privilege na makapakinig ng inyong salita. Dalangin ko po Panginoon na samantalahin niyo po ang pagkakataong ito at ganun din naman kami upang malaman ang nais niyong sabihin sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, linisin sa anumang kalikuan, paging dapatin sa pakikinig ng inyong salita. Dalangin ko po ang tagumpay sa sandaling ito at dalangin ko rin po ang kaluwalhatian para sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang kwento po nito, si Sarai matanda na. So parang hindi na nila inasahan yung pangako ng Diyos na magkakaanak pa sila. So ang naisip niyang solusyon, yung kanyang alipin na si Hagar, ay gawing asawa ni Abraham upang magkaanak siya sa pamamagitan nito. So nangyari ang lahat. At nung magbuntis na at magdalang tao si Hagar, nag-iba ang ugali. Hindi ko alam kung talagang ganon, pero pakiramdam lang ni Sarai. But the point is,
Hindi natiis ni Hagar yung pagmamalupit ni Sarai, kaya siya umalis. So, ito po yung senaryo. Si Hagar ay nag-iisa, takot, at parang pakiramdam niya, walang alam ang Diyos na nangyayari sa kanya. May mga sandaling ganun din yung pakiramdam natin. Pero ang totoo, nakikita ng Diyos kung ano ang sitwasyon niya. Lumapit ang anghel ng Diyos para i-comfort siya at bigyan siya ng pag-asa. Maraming nangyayari sa atin na hindi ko kayang ipaliwanag. Kung ano ang purpose ng Diyos at pinapayagan niya yung mga nakakalungkot o mga nakakalunos na pangyayari. Pero isa ang tiyak ko, na alam niya ito at may sapat siyang dahilan kung bakit niya pinapayagan yung mga bagay na ito. Kagaya ni Hagar, imagine niyo po, nag-iisa siya, madilim, hindi niya alam kung anong patutunguhan, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. So bakit pinapayagan ng Diyos yung bagay na yon? Hindi ko alam, pero tiyak may maganda siyang layunin. When God showed up in the middle of Hagar's nightmare, ay namangha siya. Na-realize niya, nakikita pala siya ng Diyos. Na-realize niya, nagmamalasakit pala ang Diyos. Kaya tinawag niya ang Diyos na El Roy. Ang ibig sabihin, Thou God seest me, Diyos na nakakakita sa akin. O sa ating salita, kita pala siya ng Diyos. Tinawag niya ang balon na Be'er la Hai-Roy, the well of the living one that sees me, balon ng buhay na Diyos na nakakakita sa akin. I want every person to know na ang Diyos na nakakakita kay Hagar is the same God na nagmamasid sa iyo ngayon. Hanguin natin ang mensahe ngayon sa verse 13 says, Thou God seest me. Ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin. The God that sees. The preaching is about God omniscience. Pag sinabing omniscience, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. I want you to see the truth that He sees you. Saan ka man, ano man ang nangyayari, alam niya at nakikita niya. Pero hindi totoong walang pakialam ang Diyos. He sees you and He cares about you. I want you to come to understand that you are the apple of His eyes. You are the apple of His eyes. Pag-aralan natin ang details of God's omniscience para lubos nating maunawaan. The details of God's omniscience. Number 1, we will see the certainty of His omniscience. Ang katiyakan ng alam ng niya ang lahat-lahat. Thou God seest me, omniscience, possessing total knowledge, knowing everything. When we say that God is omniscient, ibig sabihin, tiyak na alam niya lahat-lahat. His omniscience can be found in 4 areas. Makikita natin na ang Diyos alam niya ang lahat ng bagay sa 4 na bahagi. Number 1, in His person. The Greek called Theos, this word comes from a root word that means the one who sees, ang nakakakita ng lahat. Alam natin ng CCTV, nakakabilib. Yung hindi natin nakikita, yung hindi natin alam, nakita ng CCTV. Pero limited ang kaya ng CCTV. Yung natatakpan, yung hindi napokosan, hindi makikita. But in the case of God, lahat kita niya. Ang Diyos kita at alam ang lahat ng detalye ng nangyayari sa buong universe. His omniscience can be found in His person. His omniscience can be found in His presence. God knows everything only because of who He is. Not only because of who He is, but also because of where He is, kung nasaan siya. Hindi niya tayo nakikita mula sa malayo.
kundi kung saan tayo naroon, nandoon din siya. God is in you, God is around you, God is before you, God is beneath you, God is above you, and God is within you. So in His person, in His presence, and in His power. God knows everything, not just because of who He is and where He is, but also because of what He does. Yung kaya niyang gawin, yung kapangyarihan niya, yung meron siya na wala tayo. Nakikita niya kung may mahuhulog na ibon sa lupa. Alam niya ang bilang ng iyong buhok. Imagine that. Everywhere you go, everywhere you look, alam niya. You can see the hand of God actively involved in His creation. A God who feels all things and controls all things, syempre must therefore now know all things. So, God knows everything. Then number 4, not only in His person, in His presence, in His power, but also in His purpose. God knows everything because He is God. Because He is everywhere. Because He controls all things. It is also clear that alam niya ang mangyayari bago pa ito mangyari. Ang bagyo, nalalaman natin kung kailan dadating o kung gaano kalakas dahil sa teknolohiya. Pero limitado pa rin. Walang specific na oras, walang specific na lakas. Sabi nga, ang bagyo ay pabago-bago. But in God, nothing can happen in this world na hindi bahagi ng God's eternal, perfect, unstoppable plan. A God who plans all things is surely able to know all things. Amen po ba? So again, the details of God's omniscience, pinag-aralan natin, the certainty of His omniscience. Tiyak na alam niya lahat ng bagay. Dahil alam niya ang lahat ng bagay, nandiyan din ang consequences of His omniscience. The God sees me, the God we serve is an omniscient, all-knowing God. Kita ng Diyos lahat ng sandali. Since that is true, what does it mean? Possessing total knowledge, knowing everything. So, what does it mean? Number 1, His knowledge of you is personal. Personal ang pagkakilala niya sa iyo. Personal ang pagkaalam niya sa iyo. Sees me, God sees you as if there were not another creature in His universe. Yung para bang ikaw lang ang nilalang. Ikaw lang yung pwede niyang tingnan. Sa'yo lang nakatuon. Parang ikaw lang ang kanyang nilalang. Kung walang gusto, kung gusto ko kayong makitang mabuti, halimbawa ako ang titingin, kailangan ko kayong tingnan ng isa't isa. God can see all things at the same time and still give each person his full attention. Imagine, kahit isang bituin lang ang mawala sa kanyang paningin, napakalaking disaster. Pero ilang libo, ilang milyon ng bituin, lahat yun ay nasa kanyang paningin. Ngayon isipin mo na sa dinami-dami ng mga nilikha niya, nakapokus ang tingin ng Diyos sa iyo. Sa bawat isa sa atin. That is just how it is. You are the focus of His undivided attention. Kaya hindi totoong hindi ka mahalaga sa Kanya. Mahalaga ang bawat isa sa atin sa Kanya. Lagi siyang nakatingin sa iyo habang kasama mo siya. His knowledge of you is personal. His knowledge of you is perfect. Sees me, when God sees you, He does not just see what you are wearing, where you are going, or the expression of your face.
face. Kita ka niya ng buo. Kita ka niya ng kompleto. Kita ka sa loob at labas. He knows every thought. He knows every imagination, even before they are formed in the mind. Ganon ka-perfect yung tinatawag na knowledge ng Panginoon sa atin. His knowledge of you is personal. His knowledge of you is perfect. His knowledge of you is persistent. Thou, God, seest me. Sees is a present tense verb. God sees and He always sees. Kahit hindi ka nakaaya-aya, panonoorin ka pa rin. Nakatangin pa rin siya sa iyo. Para bang yung anak na sanggol na hindi pagsasawaang panonoorin. Let me just remind that when others are gone, when the door is closed, parang pinagtakluban tayo ng langit at lupa. Kung iniisip mong nag-iisa ka na, the eyes of the Almighty God is still in us. Almighty God see us still. The consequence of His omniscience, His knowledge of you is personal, perfect, persistent, and phenomenal. Gusto ko to. Kamangha-mangha, nakabibilib, walang katulir. Thou, God, sees me. Nakikita tayo ng Diyos. The word implies absolute, total, buo, in His sight. We think we see ourselves, but others often see us better than we see ourselves. Diba naririnig natin? Mas nakikita ng ibang tao kung ano tayo kaysa sa ating sarili. God sees all, both that which is public and that which is private. Lahat alam niya yun. Ang ginagawa natin ng lantad at ginagawa niya ng lihim. Maaaring kilalang kilala ka ng iyong mga magulang, kilala ka ng iyong asawa, ng iyong mga kaibigan, subalit hindi ka nila makikilala ng gaya ng pagkakilala ng Diyos. Amen. Kahit ikaw mismo, di mo makikilala ang sarili mo ng gaya ng pagkakilala sa iyo ng Diyos. Kasi siya yung may likha sa atin. Again, the details of God's omniscience, nakita natin the certainty of His omniscience. Tiyak, alam niya lahat ng bagay. The consequences of His omniscience, personal, perfect, persistent, and phenomenal. And thirdly, the comfort of His omniscience. Means God is concerned for what is happening to you. Minsan siguro iniisip natin na negatibo ang pagka-omniscient ng Diyos. Yung bang alam niya ang mga maling iniisip natin, alam niya yung maling ginagawa natin, alam niya yung maling sinasabi natin. Ang totoo, ang katotohanan ito, yung Diyos ay omniscient, ay pinaka-comforting truth sa buhay natin. Why omniscient God is comforted? Bakit ito dapat tayo makomfort na alam niya at nakikita niya ang lahat ng bagay? Number one, He sees the supplicant. At puro S lang po ito. Supplicant means nangangailangan. In this passage, makikita natin si Hagar na nangangailangan ng tulong. Sa gitna noon ay nakikipag-usap siya sa Diyos. Ang tawag doon ay panalangin. Isang kagalakan na malaman na ng Diyos ay dumidinig ng panalangin. Amen po ba? But there are times when I cannot put my prayers into words. Nangyari po ba yun? The God who sees all things sees even thought of my heart that cannot be expressed. He hears the prayer that remains unspoken. He interprets the message of our tears. Nauunawaan ng Diyos kasi nga kilala tayo ng Diyos nang higit pa sa pagkakilala natin sa ating sarili. Why omniscient God is comforting? He sees the supplicant, yung mga nangangailangan. Again, He sees the sufferer, yung mga nahihirapan. Kung nahihirapan ka ngayon at nangangailangan ka ngayon, alam ng Diyos at kita ng Diyos.
In these verses, makikita natin si Hagar na hindi lang nangangailangan kundi nahihirapan. She has been rejected, abused, and hated. Nag-iisa si Hagar at di niya alam kung ano ang gagawin. Sa gitna ng kanyang paghirap, she encounters the God who sees. Nasumpungan niya ang Diyos na nakakakita at nakakaalam ng kanyang sitwasyon. All around us today, there are people who suffer. They have pain and heartache. Sino ang higit na nakakaalam ng iyong pinagdadaanan? Walang iba, ang Diyos. Sa Job 23:10, ang sabi, ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. I like to note, nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Since He knows yung nangyayari sa atin, He cares, nagmamalasakit siya. 1 Peter 5:7 says na yung ilagak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisehan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kaya nga sabihin natin sa Kanya ang ating mga karainan. At pagkat siya'y nagmamalasakit, hindi lang siya nagmamalasakit. He is able to give you peace in your valley. Sa gitna ng mga problema at suliranin, kaya niya tayong bigyan ng kapayapaan. Philippians 4:7 says, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayad ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Why omniscient God is comforting? He sees the supplicant. Kita niya po ang lahat ng nangangailangan. He sees the sufferer. Kita niya po ang mga nahihirapan. He sees the slandered. Kita niya po ang nalalait at naaapi. Genesis chapter 16:6 verse 6 says, at tinuhagi siya ni Sarai at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap. So pinahirapan siguro siya. Maaring sinasaktan siya. Maaring nilalait siya, maaring hinahamak siya, kaya kailangan niyang umalis. Si Hagar ay isang alipin lamang na pinagmalupitan at wala siyang magawa kundi lumayas. Sa ganong sitwasyon, she find help, the God who sees. Nasumpungon niya ang tulong ng Diyos na nakakakita ng lahat ng kanyang sitwasyon. Why omniscient God is comforting? This is the supplicant, this is the sufferer, this is the slandered, this is the sinner, even yung mga nagkasala. By birth, Hagar was an Egyptian, isang pagano na sumasamba sa iba't ibang Diyosan, pero ang mata ng Panginoon ay nasa kanya din. Kahit pala sa hindi mananampalataya, nais ng Diyos na maligtas, makakilala sa Panginoon. Kaya nga nakaligtas ka o maliligtas ka dahil mahal ka ng Diyos. Alam niyo po ba yung Luke 19:10? Sabi niya, sapagkat ang anak ng Diyos ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala o ang makasalanan. Again, the details of God's omniscience. The certainty of His omniscience, tiyak. Alam niya lahat ng bagay, nakikita niya ang lahat ng bagay. The consequences of omniscience, merong magandang dulot yung alam niya ang lahat ng bagay. The comfort of His omniscience. Pag-aralan po natin yan. In conclusion, mahirap dumaan sa napakalaming problema. Kagaya ni Hagar, walang patutunguhan at walang malalapitan. Yung bang feeling na nag-iisa at wala ng pag-asa. Subalit, pinaalala ng mensahe ngayon, the God that sees. Tiyak na may Diyos na nakakakita. Tiyak na may Diyos na nagmamalasakit. Tiyak na may Diyos na naghahandog ng tulong. Alam niyo po, mahirap yung dumadaan sa problema at karamdaman o pagsubok. Pero mas mahirap kung malaman mong nag-iisa ka. Alam niyo po ba kung bakit maraming nagpapakamatay?
Kasi wala silang masabihan. Ang feeling nila, wala nang tumutulong at nagmamalasakit sa kanila. Pero napakagandang katotohanan sa sandaling ito na may nagmamalasakit sa atin, ang ating Panginoon Diyos. May request everybody to please rise up. Tayo po tayong lahat. Shall we bow your head? Shall we bow your head and close your eyes? And as you bow your head and close your eyes, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan. Ang alam ko, nakikita ng Diyos ang pinagdadaanan mo. At ang Diyos na nakakita ay nagmamalasakit. At ang Diyos na nagmamalasakit ay Diyos na may kakayanang tumulong. As you bow your head and close your eyes, realizing na alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Kagaya ni Hagar, ito yung sandali na lumapit ang Diyos sa iyo at ipaalala sa iyo na pwede kang humingi ng tulong sa Kanya. Na hindi ka niya pinababayaan, nagmamalasakit siya, kaya narinig mo ang mensahe nito. Now you pray to God. Manampalataya kang may magagawa siya. Hindi ka nag-iisa. Now you pray to God. Now you pray to God. And as you pray, kung may nanonood na hindi tiyak ang kanyang kaligtasan, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil mahal ka niya at tubusin ka sa iyong kasalanan. Kung gusto mong maligtas, tanggapin mo ang inaalok niyang kaligtasan, manalangin sa Kanya. You bow your head, sumunod ka sa panalangin, sabihin mo, Diyos ko po, salamat po sa inyong pag-ibig. Ibinigay niyo ang inyong bugtong na anak. Tinatanggap ko po siyang tagapagligtas at Panginoon. Inaamin ko po ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko po si Jesus na tagapagligtas at Panginoon. Iligtas niyo po ako. Then I will pray. Dear Lord, Heavenly Father, thank you, O Lord, knowing, O Lord, that you are a God who sees. Diyos na nakikita, Diyos na nakaalam ng aming pinagdadaanan. Alam namin dahil mahal niyo kami, Panginoon, to the extent na binigay niyo po, Panginoon, ang inyong bugtong na anak. Alam ko po, Panginoon, na sa sandaling ito, mag-aabot kayo ng tulong. Inaamin namin, Panginoon, at kinikilala. We need you. Help us, O Lord. Answer the prayers. In Jesus' most precious name, we pray. Amen and amen. Amen.